So, hello mga kabukid. Magandang araw pala sa inyong lahat. So, ngayon mga kabukid, meron pala akong gustong i-share sa inyo mga kabukid na nangyari dito sa ating backyard. So, yung ating mga sisyo na pinapalaki. So, bali ito na sa 2 months na. So, nagkaroon sila ng sakit mga kabukid. Hindi ko inakala na mayroong na mapasokan tayo ng sakit mga kabukid. So, samahan nyo kabukid, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanila at kung ano yung ginawa ko sa kanila na pamamaraan para magamot sila. Pero ito mga kabukid, binasi ko lang sa napanood ko sa video na meron siyang ginawa na kung paano niya ginamot yung ganitong klase na sakit. So halika mga kabukid, samahan niyo ako. So ito pala yung status natin backyard yung mga kabukid. So, kunti na lang yung ating mga inahin na luma. So ito yung isa sa mga luma nating inahin. Bali na sa 5 piraso na lang yata yung luma nating inahin. So wala nang lama, no? May isyon doon, nangingitlog. Pero meron na tayong mga pamalit mga kabukid. Ito na yung ating mga pamalit na mga inahin. So yung iba dito nangingitlog na. So bali na sa 40 na piraso to lahat. Pero mayroon dito mga luma, yan, nakahalo. So inilagay ko dito yung mga luma kasi naglilimlim sila. So sinali ko na muna. So yan ating mga sisyo mga kabukid. Ito yung ating last batch na pinapisa doon sa incubator. So hindi muna tayo nagpapisa mga kabukid kasi wala na tayong inahin. Hindi tayo nakapag-kolekta ng itlog. So ito sila. Bali 1 month na to mga kabukid. So yung iba natin tingnan natin kung may itlog ba. Mayroon mga kabukid nangingitlog, yan, So nangingitlog na talaga yung iba. So ito na yung ating mga gagawing mga inahin. So yan, mga native na manok. So punta natin yung ating mga sisyo kabukid na sinasabi ko. Ito yung ating backyard. Yung ating mga laga. So yung sinasabi ko mga kabukid, yung nandun sa pangalawa doon sa gilid. Lapitan natin. So ngayon hindi pa rin natin nagawa mga kabukid. Siguro pag ito nabinta na to, bibili tayo ng hero para dyan mga 3 piraso. So ito 3 months na to sila mga kabukid. So itong batch na to nabawasan to ng 7 kasi may bumili. So malalaki na rin sila mga kabukid, 3 months. Siguro 1 kilo na, yung iba hindi. Siguro 3/4 yung iba. So may iba dito lampas na. So pinapakain ko na to, hinaluan ko na to ng mga kabukid, yung dahon ng lutya. So mahal talaga yung pagkain. So naghalo tayo ng mga dahon-dahon para makasave tayo. So pinaraktis ko na sila. So kailangan natin gawa ng paraan mga kabukid. Masakit sa bulsa yung pagkain ng manok. So ito sila mga kabukid. So ito yung mga sisiyo natin na nadapuan ng sakit dahil sa ulan na halos 1 linggo yung nagkaroon ng baha ng Maynila. Yun. So yung isa mga kabukid, yun, nakadoko pa mga kabukid. Yun, So pero yung iba masisigla na. So buti na lang hindi sila naubos mga kabukid. Naagapan natin. Kumbaga naagapan yung paglala
ng sakit. So yun, nagugutom na naman sila. Nawala yung gana nila sa pagkain mga kabukid, pero ngayon bumalik na. Kaya sunod ng sunod sa akin. Kuha siguro muna ako ng pagkain mga kabukid. So yan mga kabukid, binigyan ko ng pagkain. Isang ganito lang. So kanina nakaubos sila ng isa 1/4. So halos lampas 1/4. So kinulang pa. So yung nakaraang mga araw, yung nagkasakit sila mga kabukid, halos ayaw kumain talaga. Pero ngayon, mayroon siyang pagkakaiba. Hindi na tulad nung nakaraang araw na matamlay talaga mga kabukid. So ito mga kabukid, ito pala yung mga dinapuan natin ng sakit ng mga sisiyo na 2 months. So dahil sa ulan at dahil din sa maraming lamok din kasi dito sa ating area. Tingnan yung area mga kabukid. Oh. Ito. So hindi ko siya na kailangan ko pa siyang linisin. So ang ginawa ko pala dito mga kabukid na pamaraan mga kabukid. So binasi ko lang doon sa aking nakita sa video. So nag-spray ako dito mga kabukid sa kanila ng asin. So niligo ko sila ng asin mga kabukid. So isang bisis ko pa sila naligo. So siguro bukas baka titirahin ko ulit. Kasi yung mga katawan nila mga kabukid, maraming kagat ng lamok, nasusugatan. Kaya yun ang dahilan, mga ilang araw lang bigla na namang manghihina. Tapos yung mata dito biglang bumubukol tsaka nakakasipon. Kaya yun mga kabukid, nanghihina yung ating mga lagay. Pero itong batch lang to, itong mga batch na to mga kabukid, ito lang talaga yung dinapuan ng sakit. So wala tayong magawa mga kabukid kasi nandyan na eh. So ang atin na lang, hanapan lang natin ng pamaraan para hindi sila maubos. Sayang din mga kabukid. So ito mga kabukid, halos 60 piraso to lahat. Pero ngayon, ayan o, baka nasa 40 na lang siguro to. 40 o 50 ganun. Oh. Sayang mga kabukid, pero sige lang, patuloy pa rin tayo. Normal lang yan sa pag-alaga ng manok mga kabukid. Ganyan talaga. Hindi natin maiwasan na mayroong mga ganyan na pangyayari. Siguro malino nila siguro ako mali na nagawa mga kabukid. Kasi nung time na inilipat ko to sila, so dali-dali ko silang nilipat mga kabukid. Dahil nga doon sa lagayan nila doon sa itaas, sa pabahay nila, nagtutukaan na naman sila. Kaya inilipat ko agad dito. So na-solve na yung problema mga kabukid na natutukaan. Kaso lang itong area kasi itong mga kabukid, itong lagayan nila, hindi tayo nakapag-disinfect dito. Wala tayong ginawa na preparasyon mga kabukid. Diretso ko lang, kumbaga nilagay ko lang agad yung mga manok na mga sisiyo na palakihin. So hindi tayo na-disinfect. So kamalian ko rin yung mga kabukid. So may aral siya mga kabukid sa pag-alaga ng manok na dapat bago tayo maglagay ng mga bagong batch, so kailangan linisin muna, disinfect talaga mga kabukid, ang pinaka-importante. So yung sa aking pag-disinfect, yung aking pagmamaraan ay simple lang naman mga kabukid. So mayroon na tayong nagawang video doon mga kabukid kung paano tayo mag-disinfect. So yung nasa likod na mga palaga natin mga kabukid, yun yung ating 3 months doon sa kabila, okay naman sila mga kabukid, wala tayong problema doon. Ito lang talaga na batch. So first time ko nagkaroon ng ganito. So first time na nagkaroon ng ganito. Tapos ito pa yung batch na yung pabahay nila na hindi tayo nagkaroon ng preparasyon. Kung magagawa lang, biglaan mga kabukid. So mali pala yun mga kabukid. So at least susubukan natin. Hindi na natin pwedeng ulitin yung ganun. So buti na lang mga kabukid, hindi naubos. So mayroon pang natira, so mayroon pa tayong maibenta. So ito mga 2 months. So pagdating ng 2 months kalahati, siguro maghahalo ako sa kanila. I-wet feeding ko sila mga kabukid, tapos maghahalo ako ng mga dahon-dahon.
Kasi mahal talaga yung pagkain ngayon mga kabukid. Tapos yung ating mga alaga, binibili lang sa atin ng 180 tapos 200. Na yung gusto natin na presyo, hindi masusunod. Grabe talaga mga kabukid. Kaya masasabi kong lugi talaga tayo doon. So, hindi ko pa nagawa yung aking plano na marinated native chicken. Siguro, sige lang. Abot lang siguro tayo doon mga kabukid, basta hindi lang tayo titigil. So, ngayon lang ako nakapag-post ng video mga kabukid kasi busy tayo. Parang minsan kasi tinatamad rin. So, normal lang yan na tinatamad, basta wag lang tayong huminto. So, tinatamad ako mag-post, lalo na yung pagpasok natin, pagod galing sa trabaho mga kabukid. Wala akong maisip na content. So, ngayon, isipan kong i-share sa inyo mga kabukid itong pangyayari na to. Na nagkasakit yung ating mga alaga. Pero ito mga kabukid, i-update ko lang kayo dito palagi mga kabukid kung ano yung magiging resulta nito, yung ginagawa natin ng pamaraan na pagligo sa kanila ng asin. So yun lang siguro mga kabukid yung may share ko ngayon sa inyo, yung ating mga sisiyo na nagkasakit. So maraming salamat pala sa inyong lahat na nag-subscribe sa akin dito sa YouTube channel, nag-comment at nag-like. So at sa lahat man ang nag-subscribe, maraming salamat. Patuloy tayo sa buhay mga kabukid. Happy farming sa inyo lahat. Bye bye mga kabukid. See you in my next video.